Unit 4. Ang pagpili ng paksa at organisasyon ng talata sa pagbuo ng komposisyon. Panimula. Ang pagpili ng paksa ang unang hakbang sa pagsusulat. Maraming malawak na paksa tulad ng pambansang isyu, politika, edukasyon, ekonomiya, relihiyon, kasaysayan, wika at sining. Ngunit hindi agad-agad may susulat ang mga ito dahil masyadong malawak. Kailangan pumili ng isang partikular na paksa o sitwasyon. Halimbawa na lamang, kung tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas ang isusulat, mahirap talakayin ang buong 100 taon ng kalayaan dahil malawak ito. Kaya dapat mo ng pagisingin ng isipan gamit ang mga paraan tulad ng brainstorming o mapping. Maaari rin manood ng pelikula na para makahango ng mga idea o thesis. Ang layunin ng mga ito ay pagsiglahin ng isip para makabuo ng mga konkretong pahayag tungkol sa napiling paksa. At ito pa, ang pahayag ay nagpapaliwanag ng isang paraan ng pagpapalalim sa pag-aaral ng isang malaking paksa tulad ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagbuo ng kaugnay na salita at konsepto. Sa proseso, kapag napilang salitang kasaysayan, ina-activate ang isa upang maglista ng mga salita, parirala o pangalan ng may kaugnay dito gaya ng mga tao katulad ng bayani, lugar, pangyayari at petsa. Ang malaking salitang kasaysayan ay bibilugan bilang sentro at isasanga sa ang mga kaugnay na salita tulad ng bayani. Dito naman, isasanga ang mga pangalan ng mga bayani tulad nila Mabini, Rizal, Bonifacio, Diego Silang at iba pa. Sa ganitong paraan, napapalawak ang pag-uunawa sa kasaysayan sa pamamagitan ng pag-uugnayan ng iba't ibang mga pangalan at mga bagay na may kaugnayan dito, na napapadali ang pag-aalala at pagsusuri ng mga mahalagang bahagi ng kasaysayan. Sa madaling salita, ito ay isang teknik ng pag-iisip or mind mapping sa Ingles na ginagamit upang mag-organisa at may pakitang relasyon ng mga mahahalagang konsepto at detalye ng isang malawak na paksa tulad ng kasaysayan na nagbibigay daan sa mga mas malalalim na pag-aaral at pag-uunawa. Sa kontekstong ito, ang mga bayaning tulad ni Apolinario Mabini, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Diego Silang ay mga halimbawa ng kaugnay na tao na napasama sa sanga ng kasaysayan na siyang nagbibigay ng pansin at pag-aaral. Makikita ang ganitong sistema sa ganitong larawan. Ito ay halimbawa na lamang. Kung pipili ka na lamang ng isang sanga na maaari mong pag-ugnay-ugnayin para sa susulatin mong isang tiyak na paksa, ito ay mga halimbawa. Kung mapipili mo ang marahilang pangalang Andres Bonifacio na pinagsangasangahan ng mga salita o pariralang may kinalaman sa kanya tulad ng himagsikan noong panahon ng Kastila, pagtatatag sa katipunan, katapunero, pagtutuklas sa katipunan, Padre Gil, mga anak ng bayan, dakilang hangarin, pagpunit ng sedula, sigaw ng balintawak, pagpatay kay Bonifacio, Aguinaldo, batay ang lahat ng mga salita at parirala sa nakasanga sa pangalang Andres Bonifacio. Maaari kang mamili lamang ng mga salita o parirala sa mga sangang sisipiin mo. Sabihin natin ang mga nabuo mong mahalagang payag ay ito. Ang pagkakapatay kay Andres Bonifacio na ibinintang kay Emilio Aguinaldo ang naging wakas ng kanyang pagtatatag ng katipunan. Pwede din maaaring makakuha ng ganitong pahayag. Dakilang hangarin ni Andres Bonifacio kasamang mga anak ng bayan, ang sigaw sa balintawak ang simula ng paghimagsik sa mga Kastila. Ito ay isang mga halimbawa lamang kung makita mo ang larawan na pinapakita. Organisasyon ng talata ng komposisyon. Ang organisasyon ng talata ng komposisyon ay nagpapaliwanag na ang talata ay mahalagang bahagi ng isang komposisyon gamit ang wika bilang paraan upang may pahayag ang mga ideya. Bawat talata ay bumubuo ng isang buong kaisipan o diwa konektado sa ibang talata sa buong komposisyon. Ang paliwanag nito ay halimbawa, ang talata ay isang unit ng kaisipan na may paksang pangungusap bilang batayan. Pangalawa, nililinaw nito ang pangunahing ideya sa loob ng komposisyon ng hindi kasing haba ng buong teksto. Tumutulong ang talata upang maayos at malaya na mailipat ang mga ideya mula sa isang bahagi papunta sa iba pa.
Nagbibigay ang talata ng struktura sa komposisyon kaya nababawasan ang pagkabagot ng mambabasa. Ang paghati-hati ng komposisyon sa mga talata ay nagbibigay ng pahinga o pagkakataon sa mambabasa ng mapagpahinga habang nagbabasa. Bukod dito, naging maayos at kaya-ayang tingnan ng kabuuan ng anyo ng komposisyon. Ito nagsisilbing pundasyon ang talata upang maging malinaw, maayos at kakit-akit ang pagkakasulat ng isang komposisyon. Kahalagahan ng talata sa loob ng komposisyon. Una, mahalaga ang talata sa paglilipat ng bagong kaisipan na kaugnay pa rin ng kalakang kaisipan. Gumagamit ito ng paaralang sa bagay na ito, lalaong baga kaugnay nito. Halimbawa, sa bagay na ito, nais namin paalam ang plano ng grupo para sa lahat. Lalawang bagay, huwag mo nang pansinin ang mga sinasabi niya. Pangalawa, mahalaga ang talata upang may pakita ang mga bahaging bumubuo sa komposisyon. Pangatlo, mahalaga sa kagandahang anyo ng komposisyon. Pang-apat, mahalaga sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa pagbubukod-bukod ng mga ideya, gayong nagkakaugnay ang kaisipan. Haba ng talata at organisasyon. Ang haba ng talata at organisasyon naayon sa dami ng tatalakayin ukol sa kaisipang dapat ihiwalay sa iba, bagamat ang mga ito ay magkakaugnay. Kung gayon, maaaring maikli at maaari ring mahaba ang talata o komposisyon. Sa isang ideal na larawan ng talata, binubuo ito ng 5 hanggang 7 mga pangungusap. Sa kabilang banda, ang komposisyon ay higit na mahaba kaysa talata. Higit na malawak ang kaisipang tinatalakay sa komposisyon kung ihahambing sa talata. Kaisipang nasa talata. Sa bahaging ito, ipinapakita dito kung paano ginagamit ang iba't ibang uri ng talata sa pagpapahayag ng ideya o impormasyon sa isang sulatin. Unang uri ng talata ay ang panuto. Sa bahaging ito ay talatang nagbibigay ng mga tagubilin o direksyon, mga hakbang kung paano pumunta sa isang lugar o paano gawin ang isang bagay. Halimbawa nito ay sumakay ka ng jeep patungong palengke at bumaba sa tapat ng simbahan. Sa halimbawang ito, dito malinaw na sinasabi kung ano ang gagawin at saan pupunta. Ito ay isang utos o tagubilin. Pangalawa ay ang pagsalungat. Ang pagsalungat, ito ay kaisipang nagpapakita ng pagtutol o hindi pagsang-ayon sa isang pahayag o ideya. Halimbawa nito ay hindi ako sang-ayon na tanggalin ang mga puno para magtayo ng gusali. Sa halimbawang ito, ipinapakita dito ang pagtutol sa isang panukala o aksyon, isang halimbawa ng pagsalungat. Pangatlo ay ang pagsang-ayon. Sa bahaging ito ay taliwas sa pagsalungat. Ito naman ay nagpapakita ng pagsuporta o pagkakaisa sa isang opinyon o paniniwala. Halimbawa nito ay sang-ayon ako na dapat nating pangalagaan ang kalikasan. Sa halimbawang ito, ipinapakita rito ang pagsang-ayon sa ideya ng pangangalaga sa ating kalikasan. Pang-apat ay ang sanhi. Sa madaling salita, ang sanhi, ito ang dahilan o pinagmulan ng isang pangyayari. Halimbawa nito ay nagkasakit siya dahil sa palaging pagpupuyat. Sa halimbawang ito, ipinapaliwanag na ang palaging pagpupuyat ang sanhi ng pagkakasakit. Panglima ay ang bunga. Sa bahaging ito naman, ito ay ang resulta o kinalabasan ng isang pangyayari. Halimbawa nito ay bumaha sa bayan kaya hindi nakapasok ang mga estudyante. Sa halimbawang ito, ipinapaliwanag na ang hindi pagpasok ng mga estudyante ay bunga ng pagbaha. Pang-anim ay ang haka-haka. Ang haka-haka naman, ito ay palaisipang opinyon o hinuha na hindi pa napapatunayan. Halimbawa nito ay marahil ay uulan mamaya dahil maitim ang ulap. Sa halimbawang ito, hindi pa tiyak ang ulan, kaya ito ay haka-haka lamang.
Pang-7 ay ang buod. Ang buod naman ay ang pinakamahalagang bahagi o kabuuang ideya ng isang talata o kwento. Halimbawa nito ay sa kabuuan ipinapakita ng kwento ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pamilya. Ipinapakita sa halimbawa na ito ay buod sapagkat inilalahad ang sentrong ideya o buong kwento. Pang-8 ay ang impormasyon. Ang impormasyon ang nagbibigay ng kaalaman o datos tungkol sa isang paksa o issue. Halimbawa nito ay ang Pilipinas ay binubuo ng higit 7,600 na mga isla at nahati sa 3 pangunahing rehiyon. Ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Sa halimbawang iyan, ipinapakita na ito ay isang impormasyong totoo at maaaring mapatunayan. Pang-9 ay ang mga detalye. Sa bahaging ito ay ang mga tiyak na paliwanag o karagdagang impormasyon tungkol sa isang paksa. Halimbawa nito ay ang piyesta ay ginanap sa plaza. May banda, paligsahan at mga sayawan. Sa halimbawang iyan, ipinaliliwanag na ang mga binanggit na gawain ay mga detalye tungkol sa piyesta. Ang panghuling uri ng kaisipang nasa talata ay ang katuturan. Ang katuturan, ito ay ang pagbibigay ng kahulugan o pagpapaliwanag sa isang bagay o ideya. Halimbawa nito ay ang wika ay paraan pakikipag-ugnayan ng mga tao sa pamamagitan ng salita o simbolo. Sa halimbawang ito, pinapaliwanag na dito binigyan ng malinaw na kahulugan ang salitang wika, kaya ito ay isang katuturan. Kahalagahan ng komposisyon. Una, mahalaga upang malino na matalakay ang nilalamang diwa ng paksa. Ang komposisyon ay nagbibigay ng instruktura para sa malino na pagpapahayag ng mga ideya. Halimbawa nito ay sa isang sanaysay tungkol sa kalikasan. Mas madaling maipapahayag ang mga impormasyon. Pangalawa, mahalaga sa pagpapaunlad ng sariling karanasan sa pagsusulat. Ang pagsasanay ng komposisyon ay nagpapalawak ng kakayahan sa pagsusulat. Halimbawa nito ay ang pagpapatuloy ng pagsusulat ng talumpati ay nagpapabuti sa estilo at kumpiyansa. Pangatlo, magagamit na pampalipas oras o libangan. Ang pagsusulat ay maaaring maging masaya at nakaka-relax. Halimbawa, ang paglikha ng mga kwentong katang-isip ay nagbibigay ng kasiyahan. Pang-4, magsisilbing tuntungan sa iba pang malawakang gawaing pasulat. Ang mga komposisyon ay nagsisilbing batayan para sa mas malaking proyekto. Halimbawa dito, ang isang maikling kwento ay pwedeng maging inspirasyon sa isang nobela. Pang-5, mahalaga sa pagpapayaman ng utak. Ang pagsulat ay nakakaunlad ng pag-iisip at pagkamalikhain. Halimbawa, ang pagsusuri ng mga tula ay nagtuturo ng mas malalim na pag-unawa sa wika. Pang-6, mahalaga sa pagpapaalpas ng nasa damdamin. Ang salitang pagpapaalpas ay pagpapalaya o pagpapakawala. Ang pagsulat ay paraan ng pagpapahayag ng mga saloobin at emosyon. Halimbawa nito ay ang pagsusulat ng tala-arawan ay nakakatulong sa pag-unawa. Pumunta naman tayo sa larawan ng komposisyon. Una, higit na mahaba ang komposisyon kaysa talata dahil ito ay binubuo ng 3 bahagi, panimula, katawan at wakas. Ang komposisyon ay mas malawak na instruktura na nagpapahintulot ng mas detalyadong pagtatalakay. Halimbawa, sa isang sanaysay may panimula na nagsasaad ng tema, isang katawan na naglalahad ng argumento, at isang wakas na nagbubuod. Ang pagsisimula at pagwawakas ng komposisyon. Alam nating nasa bahagang
panimula at wakas ng komposisyon ng ganda ng akda. Narito sa wakas na iiwan sa isipan ng mambabasa at aralan na sa akda. Dito rin dapat maramdaman ang positibong pananaw ng mambabasa ukol sa paksa. Ang simula at wakas ng komposisyon ay maaaring sa paraang una, patanong. Tanong na di karaniwan ang dapat sa isang komposisyon. Ito'y maaaring tumalakay sa anyo ng kabuuan ng komposisyon sa tulong ng maayos at makakuluhang tanong. Halimbawa, may tutulong ka ba sa takbo ng ating lipunan sa kasalukuyan? Paano mo magagawang ikaw ay paniwalaan ng iyong kapwa? Anong mga hakbang ang nararapat sa ikauunlad ng ating lipunan? Pangalawa, salawikain or sawikain. Gagamitin lamang ay yung aangkop sa diwa ng isusulat. Andi lumingon sa pinanggalingan di makakarating sa paroroonan. Ito sa lawikain na ituturing na gasgas na ngunit punong-puno ng kaisipan at aral at magagamit bilang magandang simula ng komposisyon. Halimbawa, ang di lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan. Maraming tao ang nagiging matagumpay sa buhay dahil lalo pang yumayabong kung ang sangkot ay maalalahanin sa taong pinagkakautangan ng loob. Sa kahit paanong paraan ay nililingon ng mga taong naging bahagi ng buhay, ngunit kung taas noo sa mga biyayang natamo, asahan mo ang lahat ay mauwi sa wala. Pangatlo, idioma. Isang anyo ng matalimhagang pahayag na ayong parirala. Halimbawa, una, naglulubid ng buhangin ang katangiang may uugnay sa mga taong takot magsabi ng katotohanan. Pangalawa, sa layuning may tago ang sarili sa kagipitan, napilitan siyang maglubid ng buhangin sa pag-aakalang narito ang kaligtasan niya. Pang-apat, ay pangungusap ng mga katawag pansin. Ito'y karaniwan ngunit nagsasaad ng katotohanan. Halimbawa, ang mundo ay umiikot sa loob ng 24 oras sa 365 mga araw sa bawat pag-inog. Maraming kababalaghan ang maaaring maganap sa sanlibutan na maaaring ikabuti o ikasama ng lipunan o ng isang individual. Panglima, sipi. Hango ito sa sinasabi ng kilala o di kilalang tao at kabuluhan ng tinuran. Halimbawa, sinabi noong Pangulong Marcos na ang bansang ito ay muling nadakilahin. Hindi imposible ang tinuran ng dating Pangulo sa bansa kung ang bawat mamamayan ay kikilos at ikakabuti ng lahat. Bawat isa ay mag-iisip ng gawaing ikauunlad ng bayan at di ikauunlad ng sariling kapakanan. Pang-anim, buod ng kabuuang talakay. Tumutukoy ito sa kabuuang talakay ng teksto na gamit ang sariling pananalita. Halimbawa, ang bansa'y uunlad kung ang lahat ng magtutulong-tulong, walang iringan, walang apihan, walang nag-iisip ng masama sa kapwa. Ang bawat isa'y may magandang pananaw sa ikauunlad ng bayan. Ang dapat malaman sa talata at komposisyon. Una, may kaisahan sa tinatalakay sa aninmang pahayag ng talata. Diba itong kailangan upang ang isang paksa ay matalakay ng buong linaw. Ito ang sadyang nararapat upang maiwasan ang anumang kalituhan o kaguluhan sa sinumang babasa. Pinauunawa pa rin kung ano ang paksang tinatalakay. Sa simula hanggang sa wakas, iyon na pa rin ang paksang tinatalakay. Hindi maaaring ang unang talata ay ukol sa kahirapan, ang kanang talata ay ukol sa globalisyon, at ang panghuli ay nakapokus sa Green Revolution. Halimbawa,
Ang pag-inom ng tubig araw-araw ay mahalaga sa ating kalusugan. Nakakatulong ito upang mapanatiling malinis ang ating katawan at maiwasan ang dehydration. Lahat ng pangusap ay tungkol sa kalagahan ng pag-inom. Pangalawa, may kaugnayan ang kaisipan sa bawat talata. Ang ibig sabihin, ang bawat pangusap ay nakahanay na may kasunod-sunod ang ideya, ugnay-ugnay, ang kaisipan ng mga pangungusap tulad ng pagkaugnay-ugnay ng kaisipan ng mga talata. Halimbawa, tuwing umaga ay nag-ehersisyo ako. Pagkatapos, naliligo ako at kumakain ng masustansyang almusal. Pagkatapos kumain, papasok sa paralan. May maayos na pagkasunod-sunod ng ideya mula umaga hanggang sa pagpasok sa paralan. Pangatlo, may kaayusan sa istruktura sa tulong ng mga talata sa loob ng komposisyon. Nagmumukhang maayos ang istruktura ng komposisyon, maayos ding tignan kung ang paglilipat ng kaisipan ay nagawa ng mga talata. Ditong maaaring magamit ang pahayag na alalaong baga sa bagay na ito, kaugnay nito. Halimbawa, ang pagbabasa ay isang magandang gawain. Una, nakakatulong ito sa pagpapalawak ng kaalaman. Ikalawa, nakakapagpayaman ito ng bokabularyo. Sa kabuuan ng pagbabasa ay nagbibigay ng kasiyahan at karunungan. Maayos ang daloy ng ideya, panimula, katawan, wakas. Pang-apat, may diin sa pahayag. Sa bawat talata ay kailangan na ipapakita ang diin o emphasis ng talakay. Narito ang bigat sa kaisipan ng talakay sa maaaring magpakita ng uri ng talatang tinatalakay, maaring paglalarawan, paglalahad, pagsasalaysay, pangatwiran. Halimbawa, ang Pilipinas ay naharap sa munting krisis. Pangalawa, sa pag-aasawa, lubhang kailangan ng pagtitiwala at pagmamahalan sa isa't isa. Pangatlo, makabagbag damdamin ang aksidente ang naganap sa interaksyon ng bayan. Estilo sa pagpapamagat ng komposisyon. Ang pamagat ay malaking salik sa pagbuo ng komposisyon. Ang pamagat ay maaaring magsilbing kabuuan ng isinulat na komposisyon. Ito rin ay bahaging pagganyak ng matutulong sa pagdedesisyon ng mambabasa. Ang babasahin hindi ang kabuuan ng teksto. Una, maaaring mismo ang pangalan ng pangunahing tauhan, lalo na kung paglalarawang pahayag ang isusulat. Halimbawa, Emmanuel, Gloria, Bart, Isabel. Pangalawa, maaaring katawagan sa pangunahing tauhan na di ang pangalan niya. Ito'y kung pagsasalaysay ang bubuing pahayag. Halimbawa, ang lumpo, ang mga anghel ng lansangan, ang kampanerang kuba. Pangatlo, maaari rin katawagan sa lugar na may malaking kinalaman sa daloy ng akda. Ito naman ay kung anyong paglalahad ang tatalakay. Halimbawa, pusali, taluktok ng bubungan, kagubatan, pilapil ng taniman. Pang-apat, maaring ang napakahalagang kaisipan ng komposisyon na nagsisilbing diwan ng kabuuan ng komposisyon. Halimbawa, ligaya at lungkot ng buhay estudyante, sala sa labid na utak, tapayang puno sa batalan. Ang pagsulat ng komposisyon, hindi madaling gawin ng pagsusulat. Katunayan, marami ang nagdanais na maging manunulat, ngunit nauudlot kapag ang nasusulat ang pag-uusapan dahil problema. Rin dito ang prosesong maaaring sundin sa gawaing pagsusulat. Ayon kay Murray Magshaya, ang manunulat dahil kailangan dito ang paulit-ulit na pagsusulat kung ang nais ay kagandahan at kaunlaran ng isinusulat. Ang bagay na ito ay kailangan at natural sa isang manunulat kung ang hangad niyang lumitaw sa isinusulat ay magdulot ng kagaanan sa kalooban ng mambabasa, maliban sa hangaring may labas ang pansariling
nais sa kanyang isinusulat. Mga hakbang sa pagsulat. Number 1, paghahanap ng paksa. Marami ang mapagkukunan ng paksa kung bubuksan natin ang ating isipan at damdamin. Gayon din kung laging pananaw sa hinaharap at di lamang yaon abot kamay ang interes, sapagkat ay dapat tulad ng positibong pagtanggap dito. Mungkahing estilo ng pagsulat ng komposisyon. Ang dokumento ay tungkol sa paraan ng pagsulat ng komposisyon gamit ang is, be, be, is, is simulan sa pagpinto ng sitwasyon tungkol sa paksang isusulat. P. Pangalawa, sabihin ang problema sa sitwasyon. B. Pangatlo, sabihin ang mga magandang resulta ng problema. Is. Pang-apat, magbigay ng solusyon sa problema. E. Panglima, suriin kung epektibo ba ang solusyon. Halimbawa, magulang, mapagkalingat, mapagmahal. Mahirap magpalaki ng anak, sabi ng magulang. Mahirap magpalaki ng magulang, sabi ng anak. Isang karaniwang kasabihan ng dalawang tao na kung wawari, may suliranin sa isa't isa. Maraming mga bata ang naghahanap ng kalinga ng mga magulang. Sila yaong mga batang iniwan sa kalsada o kung saan-saan dahil sa sobrang hirap ng buhay. Inabandona sila nang iniisip ng nag-iwan ay mapapabuti ito sa kamay ng iba. Ngunit, bakit marami sa mga kabataan ngayon ang mukhang ayaw magkaroon ng magulang? Bilang halimbawa, pinag-usapan ang tungkol sa magulang, madalas nating naririnig na mahirap magpalaki ng anak at mahirap din para sa anak ang magkaroon ng magulang. Gusto ng mga anak na alagaan sila, pero gusto rin nilang maging malaya. Minsan napapariwara sila dahil dito. Pero ang mga magulang, kahit may pagkukulang, ay laging nagmamahal at umuunawa. Kaya dapat nating pahalagaan ang ating mga magulang dahil sila ay espesyal at walang kapantay.